Lin Xiao, ilang taon ka na ba? Ang babaeng may asawa, hindi ba pwedeng sa bahay lang mag-alaga ng anak? Anong meron ka para makipagkompetensya sa mga kabataang tulad namin? Ang motor, hindi para sa mga taong katulad mong nasa ilalim. Kami, puro world class ang mga motor namin. Hintayin mo na lang. Kasama ng basurang motor mong yan mula sa Frida Motor Factory na mapalaya sa motorsiklo racing. Sabi nila, tanggapin mo na lang ang kapalaran. Hindi dapat magkarera ang mga taga-probinsya. Ang nanay, dapat nasa kusina lang. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako Na kayang talunin ng tao ang tadhana. Coach Zhang, tumanggi na rin ang huling rider. Kung wala pa rin tayong mahahanap na karapat-dapat, kailangan nating i-cancel ang paglahok sa National Motorcycle League. Kung hindi tayo makakasali sa liga ngayon, ang aming pabrika, hindi na muling makakabangon. Tamang-tama ang timing ng pag-accelerate paglabas ng kurbada. Sa ganitong panahon, ganyan pa rin ang kanyang cornering performance. Sundan mo siya. Tay, gutom na ako. ito ang dala ko para kay Xiao Bao. Buti na lang may mabait na customer na nagbigay sa akin. Ako nga hindi pa kumakain, ito pa ang pakakainin ko. Tama na ang mga walang kwentang dahilan. Maghapon kang nagtrabaho, nasaan ang pera? Malapit na mag-aral si Xiao Bao, wala pang bayad sa. Anong silbi ng pag-aaral? Ibigay mo ang pera. Kailangan kong ibalik ang puhunan ngayon. Yung motorsiklo sa labas, sa inyo po ba yon? Akin yun. Kung gayon, kanina sa kalsada. Ang dumaan sa pagitan ng dalawang sasakyan, kayo po yon. Pasensya na po, nagasgas ko ba ang sasakyan ninyo? Kung nagasgas, babayaran ko po. Babaeng walang hiya, ganyan na ang sitwasyon sa bahay. Naghahanap ka pa ng gulo. Sa labas. Hindi po, hindi. Ang galing po ng technique niyo. Ang cornering niyo, parang level ng top rider sa bansa. Professional na rider po ba kayo dati? Buti naman kung hindi nagasgas ang sasakyan ninyo. Noong bata pa ako, mahilig ako sa motorsiklo. Nakasali ako sa ilang amateur na karera. Ngayon, ang unahing trabaho ko ang pag-deliver para buhayin ang pamilya. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa bahay namin? Umalis ka na. Ito ang aking card. Coach po ako ng Fly the Motor Factory. Sa susunod na buwan, sasali kami sa National Motorcycle League. Baka interesado ka. Kailangan niyang magluto sa bahay at mag-deliver para kumita. Umalis ka na. Nakita mo naman, mahilig ako sa motorsiklo noon. Pero ngayon, kailangan kong buhayin ang pamilya at alagaan ang anak. Sa kondisyon ko, wala talaga akong karapatang magkaroon ng pangarap. Sa galing mong yan, hindi dapat mabaon sa limot. At ang premyo sa liga ay 2 milyon. Kung manalo ka, sa'yo lahat ng pera. 2 milyon. 6 taon na ang nakalipas, ibinenta ko sa Opia. Sinasabing kasal, pero parang pagbibenta lang ng katawan. Ang beses umiinom sa Opia sa araw. Kapag lasing na nakit, kapag natalo sa sugal, uwi. Kapag hindi nakakuha ng pera, mas malala pa. Kung pupunta ako, pwede ko bang isama si Xiao Bao? Akala mo talaga makukuha mo yung 2 milyon? Babae ka lang, anong laban mo? Kung hindi mo makuha yung 2 milyon, mamamatay ako sa gutom. Sagot mo yan. Akala ko, sa pagsakripisyo ko, malalapasan ni Xiao Bao ang kapalan ko. 6 na taon ko tong tiniis, ngayon hindi na. Kung hindi mo ako papayagang pumunta, lalagyan ko ng pestisidyo ang pagkain. Sabay-sabay tayong mamatay. Hayop ka, lumalaban ka na. Coach Zhang, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kahit hindi manalo ng championship, babayaran namin siya. Hindi bababasa kita sa pagde-deliver. At pati si Xiao Bao. Maghanap ako ng school para kay Xiao Bao. Sisiguraduhin maalagaan siya habang nagsasanay, sagot ko lahat ng gastos. Siyempre, kung hindi mo pa rin papayagan si Lin Xiao na sumama sa amin, wala akong voice kundi tumawag ng pulis at pag-usapan natin. Yung kaso ng sadyang pananakit kapag nahuli ka na. Malaya nang pumunta si Lin Xiao kung saan niya gusto. Huwag tumawag ng pulis. Pwede sumama si Lin Xiao sa inyo. Pero si Xiao Bao, ako, kaya ko rin siyang alagaan. Huwag na siyang ipasok sa school. Ibigay mo na lang sa akin yung pera. Hindi pwede. Kailangan pumasok si Xiao Bao sa school. Kung hindi, hindi na ako pupunta. Sedge, sundin kita. Kung hindi mo manalo, kung hindi mo makuha yung 2 milyon, papatayin ko kayong mag-ina. Anim na taon na ang nakalipas, ibinenta ako ng mga upas at uli na lupi. Sa sugal sa baryo, pagkatapos ng kasal, instrumento lang ako para magkaanak. Utusan, tagasalo ng galit, hindi ako sarili ko. Hindi ko hahayaang maging katulad ko si Xiao Bao. Kukunin ko ang kapalaran sa sarili kong mga kamay. Gagawin ko ang pinamabisaraan. Para makaalis dito kasama si Xiao Bao. Lumampas sa 120 ang bilis sa pabriko, napakababa ng sentro ng grabidad. At napakatatag pa ang lakas ng loob at galing. Hindi basta-basta ang mayroon nito.
Ang resulta na ito, siguradong papasa sa liga. At ang sinasakyan niya ngayon, ordinaryong motorsiklo lang. Limitasyon ng motorsiklo to, hindi sa kanya. Kumusta, coach? Ang bilis mo, antas na ng top rider. Kapag pinalitan ng motorsiklo ng pabrika namin, mas gagana. Siguradong mas bibilis ka pa, ikaw ang magiging kampeon. Si Mama ni Xiaobao, sasali sa motorsiklong liga. Dito ka mabait, makinig sa guro. Kukuha ako ng kampyonato para sa'yo. Ayaw ni Xiaobao ng kampyonato, ligtas lang si Mama. Gusto ni Xiaobao. Huwag umiyak, Mama. Masaya si Mama, nakapasok na sa eskwela si Xiaobao. Kailangan din ni Mama to pa rin ang pangarap noon. Ginoong Lee, ipagkakatiwala ko si Xiaobao sa inyo. Huwag kayong mag-alala, alagaan ko si Xiaobao. Kaya mo yan, Mama. Ligtas ka. Hintayin kita, Mama, para sa'yo. Para sa kinabukasan natin, una ako. Dadaan sa linya, ngayon pinakamabilis ako. Tita, bakit nakatayo lang? Tulungan mo ko. Mga kasama, ipakikilala ko, ito ang bagong rider. Ang pabrika namin, pili motorsiklo. Hi! Sabi ko, Coach Zhang, kung wala kayong mahanap, hindi naman kailangan ng isang tita, kung hindi mo sabihing rider. Akala ko bagong tagalinis, nga. Ilan lang ang pwesto sa ligang ito. Kung wala kayong mahanap, ibigay na lang ninyo. Bakit pa kailangan ng pandagdag? Pinipilit lang. Ilang taon na po kayo? Gaano na kayo nagmomotorsiklo? Anong paligsahan sinasalihan? Anong premyo nakuha? Wala pa, pero sa mahabang panahon. Nagmumotorsiklo ako para mag-deliver ng pagkain. Ang tawag ba doon motorsiklo? Hindi mo ba nasubukan? Ang profesional na karera. Tingnan mo ang damit niya. Marumi at ang mga palad. Parang hindi kayang maglaro. Ang profesional na motorsiklo. Guting-ting, huwag kang masyado. Si Lin Xiao ay rider ng FIDA. Hindi mas mababa ang kasanayan sa'yo. Ako, 3 taong sunod na kampiyon sa pambansang karera. Noong nakaraang buwan, kampiyon sa Asyanong Kalsada. Ikumpara mo ang isang tagahatid sa akin. Ang sama ng sinabi, nga. Mula nang magsimula si Ating Ting. Sa anumang paligsahan sa bansa, kapag sumali, siguradong kampiyon, siya ay isang probinsyanong hindi pa nakahawak ng professional race car. Paano makakapantay kay Ating Ting? Gamit namin ang world class na motorsiklo. Gusto mong gamitin ang basurang lokal motorsiklo mo para talunin kami. Kaya pala malapit nang mabangkarot ang FEDA nyo. Ang pangit ng palasa mo bilang coach, hahaha. Lokal man o hindi, kung magaling ang teknik, kayang-kaya kayong talunin. Lin Xiao, labanan natin sila. Kumpiyansa ka ba? Kulang si Lin Xiao sa karanasan. Sa paglalaro kasama ang pro-riders at masyadong mababa ang tingin sa sarili. Ako, gawin natin ang pagkakangkot para magkaroon siya ng kumpiyansa. Talagang probinsyano. Nang malaman na makakalaban si Ating Ting, natigilan ay hindi na nakapagsalita. Ganyan kababa ang loob. Anong liga pa ang sasalihan? Umuwi na lang at mag-asikaso ng asawa. Umuwi. Sa bahay na pinagbubugbog ako kapag lasing. Sa bahay na tingin sa babae ay pabigat. Hindi pwede. Hindi ko hayaang dumaan si Xiaobao sa dinanas ko. Diretso na. Lalaban ka o hindi. Ang tapang mo naman, probinsyano. Huwag kang mag-back out. Baka hindi mo na makita ang taillight ni Ating Ting. Ating Ting, labanan mo siya para malaman niya. Ang agwat sa pagitan ng pro at amateur. Sick, game na. Swak, maganda ang mood ko ngayon. Ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang tinatawag na genius at kung ano ang tanga. Lin Xiao, tingnan mo ako. Kahit hindi ka maniwala sa sarili mo, maniwala ka sa paningin ko. Maniwala ka sa motorsiklo natin. Ikaw ang pinaka-talented na rider na nakilala ko. Mananalo ka. Kaya mo yan, go. Al, sumunod ka ng mabuti. Huwag mo akong bigyan ng boring na panalo. Ang hirap talaga kapag kumanda na. Ang lambot ng clutch, parang may Parkinson. Paano mananalo? Si Ating Ting. Si Ating Ting. Si. Walang karanasan si Lin Xiao sa professional racing. Kaya hindi pa gaanong sanay sa pagmamaneho. Ang bagal, sa straight line palang malayo na ang agwat. Sunod na ang specialty ni Ating Ting, ang swerve. Talagang hindi na makikita ang taillight. Ganyan lang talaga ang kaya ng probinsyanong galing sa liblib. Paano niya nagawa yon? Perfect ang angle. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Bakit siya nag-accelerate pa? Malapit na ang deadly loop. Sa bilis na yan, imposibleng makaliko. Paano nangyari yun? Ang galing, Lin Xiao. Iyan ang tunay mong kakayahan.
Hindi lamang siya nakalampas kay Acting Curve. Ang pinakamalakas nito, ginamit pa niya ang peder para pahinain ang momentum sa pagpasok ng curve. Tao pa ba siya? Mahihirapan ng habulin ang dalawang katawang lamang. Matalo na kaya talaga si Acting Ting. Aray, Pasensya na, coach. Nanalo na sana ako. huwag kang gagalaw, tingnan ko. Yung probinsyana, mananalo sa'yo. Panaginip lang yan. Bumagsak na naman ang record ni Acting Ting. Mukhang ikaw na ang magiging champion sa Pro League. Kaysa sa champion, mas gusto ko ng katunggali na kapantay ko. Sayang, wala naman. Narealize mo na ba ang agwat natin, tita? Nakalampas na si Ling Xiao. Kung hindi lang nagkaroon ng aksidente sa susunod na track, wala ka ng pagkakataong makalampas. Natalo ka na, naghahanap ka pa ng dahilan. Siya'y nabagsak, ako hindi. Nakaupo siya rito, ako tumawid sa finish line. Ganyan ka ba magsabi sa hukom sa paligsahan? At mapupunta sa'yo ang tropyo. Walang galing, huwag sumali. Nakakadiri kung mamatay ka rito. Nakalampas siya sa akin sa biglo. Swerte lang yun, kung talagang magaling siya. Bakit siya nabagsak sa mas simpleng curve? Coach Zhang, ganyang klaseng swerte ba ang asahan mo sa liage? Sa tingin ko, magpalit ka na lang ng motor, Coach Zhang. Binabalikan mo ang katotohanan para ipagtanggol siya. Baka may tinatago kayong relasyon. Kayo, Ang ganyang klaseng tao, hindi dapat payagang sumali sa ligi. kumusta, Dok? Malubha ba ang sugat? May maliit na bali sa scaphoid bone. Hindi naman grave. Pero mas mabuting, huwag muna magbisikleta sa loob ng 1 buwan. Huwag ding magbuhat ng mabibigat. Pero sa loob ng 2 linggo na lang ay may paligsahan na. Wala na bang ibang paraan? Sa susunod na tayo, Mal. Coach, kaya ko po. Noong nagde-deliver ako ng pagkain sa ulan, nabagsak din ako. Kinabukasan nakamotor pa rin ako. Hindi masyadong mapanganib. Kung pipilitin kitang sumali, baka magkaroon ka ng permanenteng pinsala. Hindi ka lang. Makakapagmotor ulit sa hinaharap. Sira rin ang buong buhay mo. Ang buhay ko, nang mapakasal ako kay Sao Bukiang. Ay nagsimula ng masira. Ayokong siksyaobaw. Pagdating ng araw, ay maging katulad ko na naghahabol lang ng ilang libong pisong dote. Ibinenta ako ng sarili kong ama sa isang gago. Ang paglahok sa paligsahan at pagkakamit ng kampiyonato ang tanging paraan ko ngayon. Upang mailigtas si Xiaobao, kailangan kong sumali. Nakasalalay ang buhay ng FIDA sa paliksahang ito. Hindi nila papayagan ng isang sugatan na kumatawan sa FIDA. Ling Xiao, Hayaan mo akong sumali sa World Championship. huwag kang alala. Ano ang coach? Araw-araw kong nasa. Na makatakas ang iyon. Pero ginamit nila si Xiaobao para ikulong ako. Wala akong magawa. Ito ang tanging pagkakataon ko. Hindi ko ito pwedeng isuko. Pakiusap, coach. Impossible. Si Go Tingting ang pinakamahusay na rider. Sa bansa, hindi kahihiyan ang matalo sa kanya. Pero hindi mo pwedeng isisi. Ang problema sa motorsiklo ng FIDA. Sir, may mali sa motorsiklo. Nararamdaman ko. Ikaw na delivery rider, alam mo ba ang profesional na karera? Sir, naniniwala ako sa pagsusuri ni Ling Xiao. Para manalo sa liga, kailangan nating i-modify ang motorsiklo. Hindi. Alam mo ba ang kalagayan ng FIDA ngayon? Ang pag-modify ay nangailangan ng pera at oras. Hindi pwedeng. Gastusan ng FIDA ang malaking halaga. Dahil lang sa sinabi ng isang outsider. CJ. Ito ang bahay na inilaan sa akin ng pabrika. Coach, Ako ang sasagot sa lahat ng gasto sa pagmomodify. Tama ang hinala mo. Pagkatapos ng modification, lumakas ang stability ng motorsiklo. Ang bilis mo ngayon ay lumakas na. Sa record ni Go Tingting, Tingting, nilampasan niya ang record mo. Hindi ako nagpursige ng lubusan noon. Hindi nakakagulat na malampasan ang record ko. Pero paano siya? Nakalampas kay Tingting. Pero narinig ko na dahil sa delivery rider na yun, nag-away si Coach Zhang at ang hit ng FIDA. At isinangatan niya ang sarili niyang bahay para ipamodify ang motorsiklo. Nakapag-produce na si Coach Zhang ng 3 champion noon. Tingting, baka siya. Hindi. Kahit na mas magaling siya sa akin, ano naman? Hindi lang naman teknik ang labanan sa karera. Tingnan mo ito. Pinag-usapan tayo sa labas. Nababaliw na ang FIDA. Kumontrata ng delivery na tita para sumali. At may sabi-sabi pang may hindi tamang relasyon kayo. Ginawang, lambinan ang profesional na karera. kalakalan yan. Malinis ang relasyon namin ni Ling Xiao. At ang iba pa, pag nanalo na si Ling Xiao, lahat ng katotohanan ay lumabas na. Kung hindi tayo manalo, lalo mapapatunayan na ang FIDA ay tinuturing na biro ang profesional na karera. Hindi na tayo makakasabay. Ngayon, buong industriya ang naghihintay para pagtawanan tayo. Withdraw na tayo para hindi na lumaki ang problema. Kung mag-withdraw tayo, saka palang mapapatunayan ang mga chismis na yan. Ang pagwawagi lang ang makakaligtas sa FIDA. Isang delivery rider, paano siya mananalo? Makakaya niya, naniniwala ako sa kanya sa laban na ito. Ano man ang mangyari, sasali kami. Salamat, Coach Zhang. Ipapakita ko sa aking kakayahan, patunayan ang sarili ko. Mga manonood, maligayang pagdating sa National Motorcycle League. Dito sa National Motorcycle League ngayon, sasabihin natin, ang laban ng bilis at sigla, una, ipakilala natin.
Ang mga kalahok ngayon, siguradong pinaka-inaabangan ninyo. Ang 3 taong sunod na kampiyon ng National Motorcycle League. Nakakuha lang ng Asian Road Racing Championship, si Go Tingting. Paano kaya ang magiging performance ni Go Tingting ngayon? Makakapag-break ba siya ulit ng record? Abangan natin. Susunod naman, mula sa domestic manufacturer, ang mananakbo ng FEIDA, si Lin Xiao. Ayon sa datos, ang dating trabaho ni Lin Xiao ay delivery rider. Unang pagkakataon niyang sumali sa pinakamataas na national league. Sinanalaang si NGA ay may sapat na kakayahan para rito. Ang FEIDA talaga, walang pagpapahalaga sa sarili. Nag-aakalang makakatalo sa world-class manufacturer. Pwede na palang sumali ang delivery rider. E di ako na lang sa bumper car. Ay pwede na rin sumali. Tita, bibili ka ba ng on-time guarantee? Narinig kong may on-time guarantee. Kayo sa delivery, ang bilis-bilis. Ito pala yung sinasabi sa internet. Yung nakipalan tayo sa coach. Na sumasali, si Lin Xiao, sa video na napanood ko. Kahit simpleng curve lang, na aksidente. Paano pa naglakas loob na sumali? Nga, ganitong klaseng tao ang nagdudungi sa liga. May daya. May daya, Lin Xiao. Narinig mo ba, tita? Hindi ka welcome ng mga manonood. Ano ba ang gusto mo? Sa edad mo na yan, kailangan mo pang mapahiya dito. Hindi mo alam kung makikita ng asawa mo. Kung gusto ka pa niya, pwede ka pang mag-withdraw ngayon. Umuwi ka na lang kung saan ka nang galing. Hindi ito lugar para sa'yo. Sana ganoon din kahusay ang skills mo, kagaya ng dami ng sinasabi mo. Mukhang sigurado ka na naman nanalo ka. Subukan nating magpusta sa National League na ito. Ang matalo, alis sa racing industry. Okay. Di mo kaya. Panalo si Go Tingting. Panalo si Go Tingting. Mukhang par-pareho ang champion na gusto ng lahat ah. Totoo naman, si Go Tingting sa mga nakaraang taon. Pag sumali, champion. Ang qualifying ngayon, parang hindi na sa kung sino mananalo, kundi sa kung gaano kalayo ang ilalayo ni Go Tingting. Mga manonood, magsisimula na ang National Motorcycle League qualifying. Sabi nila, tanggapin mo na lang ang kapalaran. Laro ng mayayaman ang racing. Di para sa mahirap tulad ko. Sabi nila, tanda-tanda mo na. Di ba pwedeng mag-alaga na lang ng bata sa bahay? Sabi nila, kahiya-hiya ang diborsyo. Yung pagbugbog, ano lang yun? Ngayon, ako ang magsasabi. Mananalo ako. Gusto ko ng kalayaan. Ayokong maging katulad ko si Xiao Bao. Perpektong start. Mga manonood, nagsimula na ang qualifying. Di nakakagulat. Nangunguna si Go Tingting. Nakuha niya ang advantage sa unang curve pa lang. Samantala si Lin Xiao ng FEIDA. Parang di maganda ang start. Nasa huli siya ngayon. Nauna pa lang, naiwan na. Paano pa niya habulin to? Huwag magmadali. Sa curve na pinakamagaling ka, siguradong makakahabol. Pero makikita natin si Lin Xiao. Naiwan na ng pangunahing grupo. Mukhang di rin madali. Ang laban niya ngayon, yung delivery rider, naiwan sa likod. Kahit may backer pa yan. Ano pa ang silbi sa liga? Ganyan lang, kaya ko rin yan. Umuwi ka na, Lin Xiao. Huwag ka nang magpahiya. Ang bilis ni Go Tingting. Sa ikatlong lap, yung lap niya, ay 1 minuto 52 segundo. Na-break niya ang dati niyang lap record. Si Lin Xiao ng FEIDA, na nasa huli, nakahabol at nakapag-overtake. Sakto ang pagkakataon. Ngayon na. Nakahabol si Lin Xiao kay Go Tingting, pero hawak ni Go Tingting ang inner line. Halos imposibleng ma-overtake. Ano? Talagang nakahabol si Lin Xiao sa outer line kay Go Tingting. Nasa huling lap na ang laban. Ano? Bakit? Kahit anong gawin ko, di ko pa rin siya matatalo. Nagkamali si Go Tingting. Sinamantala ni Lin Xiao ang pagkakataon at nakalampas. Yung delivery rider na to, talagang nakalampas kay Go Tingting. Paano nangyari yon? Last curve na lang sa kaera. Si Lin Xiao. Talagang nakuha ang unang pwesto sa qualifying. Nanalo talaga yung delivery rider. Kung hindi nagkamali si Go Tingting, paano siya mananalo? Swerte lang talaga. Inagaw ang unang pwesto ni Go Tingting. Lao Zhang, nanalo si Lin Xiao. Nanalo. Qualifying lang yan, huwag masyado. Nagpapaka-cool ka pa. Huwag kang plastic, tawa ka na lang. Pero totoo, ang swerte ni Lin Xiao. Sa tingin mo swerte lang ang panalo niya. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali si Go Tingting. Paalang may dahilan siya sa pagkatalo. Na-block si Lin Xiao sa start ng 2 lap. Bago pa makamali si Go Tingting, nangunguna na siya. Kung nanalo tayo sa qualifying, sa unang pwesto tayo magsisimula sa main race. Di na tayo ma-block. Ibig sabihin,
Pwede talaga tayong manalo sa main race. Maliligtas ang FIDA. Talagang nanalo yung delivery rider na yan. Tingnan mo ang itsura niya. Nanalo lang sa qualifying. Akala mo kung sino na. Kasalanan ng sasakyan ko. Kaya siya nanalo. Okay lang, Ting Ting G. Ikaw pa rin ang number 1 sa amin. Wag na. Ako ang nagkumpiyansa. Lin Xiao, wag kang masyadong magsaya. Sa main race na lang. Sa main race, ipapakita ko sa'yo. Ang tunay na agwat, nakakainis yung mukha mong mayabang. Kung hindi nagka-problema ang sasakyan ni Ting Ting G, paano ka mananalo? Kung nanalo kita ngayon, mananalo rin kita sa main race. Ikaw, Huwag niyo kalimutan, sa unang pwesto ako magsisimula sa main race. Di niyo na magagawa yung mga kalokohan niyo. huwag kang magbintang. Alam niyo sa sarili niyo kung meron o wala. At kahit walang problema sa sasakyan mo, malalampasan kita. Ikaw. Lin Xiao, delivery rider ka lang. Sa mismong karera, ipaparamdam ko sa'yo na ang mga galing sa di formal na daan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat. Hindi na kailangan ng karera. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa'yo na hindi ka man lang katapat. Ng isang food delivery rider. Inimbitahan kita para magbigay karangalan sa team. Hindi para magpahiya. Natalo ka pa ng isang delivery rider. Paano ako magpapaliwanag sa mga nasa taas? May problema sa sasakyan, hindi sa akin. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa sasakyan. Alam mo sa sarili mo ang totoo. Huwag mong kalimutan, ang malaking kontrata ay ibinigay ko sa'yo. Dahil inaasahang mananalo ka sa National League. Kung matatalo ka rin sa karera, maghanda kang magbayad ng penalty. Mananalo ako sa karera. AMM, sana nga. Ngayon na, mag-ensayo ka na. Lin Xiao, may magandang balita ako sa'yo. Sinabi sa akin ng factory manager na kung mananalo ka, ibibigay sa'yo ang buong premyo at kukunin ka pa ng FIDA. Bilang endorser, iwalay ang bayad sa endorsement. Sa ganun, kaya mo nang gustusan. Ang pangailangan mo at Xiao. Salamat, coach. Sisikapin ko. Magpra-practice pa ako ng isang ikot. Bakit ako ang pinagalitan ng coach? Habang ikaw ang pinupuri dito, Lin Xiao, isang probisyanong delivery rider ka lang. Bakit mo ginugulo ang buhay ko? Kung pipilitin mong harangan ang daan ko, huwag kang mag-expect na madali. Bilisan mo, baka umuwi na si Lin Xiao. Ting-ting, kung madiscobre ang doping, mabababan siya ng 5 taon. Tapos na ang karera niya. Hindi ba masyadong malupit ang gagawin natin? Napahiya ako sa qualifying race. Kung wala akong gagawin, akala niya madali lang akong talunin. Ting-ting, may problema lang sa sasakyan mo kaya. Siya nakahabol. Sa normal na sitwasyon, hindi siya mananalo sa'yo. Hindi natin kailangan siyang siraan. Ang mga katulad niya, hindi dapat nasa karera. Inutulungan ko lang siyang maghanap ng tamang lugar para sa kanya. Kung mahuli tayo, tapos na tayong 3. Tingnan mo ang takot mo. Kung ayaw mong gawin, ako ang gagawa. Malapit nang magsara ang FIDA at wala siyang koneksyon. Kung makita ang doping, kahit sabihin niyang hindi niya inilagay, sino ang maniniwala sa kanya? Nag-ensayo ng todo-todo. Akala mo ba sa karera? Matatalo mo rin ako. Ako ang magiging champion. Ang dami mong sinabi, takot ka ba? Takot sa'yo. Sino ka ba? Sige, matigas ang ulo mo. Tingnan natin bukas. Kung makangiti ka pa, sa bandang huli, malalaman ng lahat kung ano talaga ang klase mo. Tingnan mo ang itsura niya, ang yabang-yabang. Nanalo lang ng isang ranked match. Akala mo champion na. Anong minamadali? Bukas, makikita natin kung makangiti pa siya. Hello Lin Xiao, ako ay staff ng Ligue. Ngayon, kailangan naming i-search ang iyong kwarto. Coach, ano nang nangyari? Kagabi, nakatanggap ang committee ng isang complaint letter. May gumamit ng illegal na performance-enhancing drugs sa rank match. Na-check na ang lahat, ikaw na lang ang natitira. Kagabi yung complaint letter. Sige, matigas ang ulo mo. Bukas, makikita natin kung makangiti ka pa. Malalaman ng lahat kung ano ka talaga. Yung sinabi nila kahapon, baka gusto nila akong itangka. Huwag kang mag-alala, Lin Xiao. Normal na proseso lang ito ng competition. Kung may talagang gumamit ng performance-enhancing drugs, ano nang mangyayari? Kung may lumabag at gumamit ng droga, i-announce at mag-disqualify sa competition. Baka hindi na makasali sa kahit anong competition habang buhay. Huwag kang mag-alala, hindi magkakamali ang ligue sa isang inosente. Ang nervyosa, baka may konsensya ka. Sa tingin ko, siya talaga ang dapat imbestigahan. Paano niya?
Natalo si Acting Team, isang food delivery rider lang. Rank match champion. Sino nang maniniwala? MS Linciao, ano ito? Hindi ko alam. Nakita sa bag mo. Hindi mo sasabihin hindi mo alam, di ba? Sabi ko na, paano nanalo ng first place ang isang delivery rider? Droga pala ang dahilan. Ang hirap talaga kilalanin ang tao. Dahil sa droga, kaya naging champion sa ranked match. Malaking kahihiyan ito para sa Feida. Naniniwala ako kay Lin Xiao. Hindi niya gagawin yon. Coach Zhang, ano ba talaga ang relasyon mo kay Lin Xiao? Malinaw na ang ebidensya. Pinagtatanggol mo pa rin siya. O baka naman, ang paggamit ni Lin Xiao ng droga. Ay bahagi ng plano ng Feida. Dapat palayasin ang ganitong klaseng tao sa Liagi. Palayasin. Sage, tungkol sa bote ng gamot kung ito ba ay performance-enhancing drug, kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Kung lalabas na performance-enhancing drug at wala kang makatwirang paliwanag, kailangan muna namin i-cancel ang iyong qualification sa competition. Mukhang may mga tao na hindi na kailangan ng pustahan para mapalayas sa Racing World. Base sa pagsusuri, ang gamot na nakuha sa bag ni Lin Xiao ay talagang performance-enhancing drug. Coach, wala talaga akong ginawa. Hindi ko alam kung bakit nasa bag ko yun. Bakit kaya nasa bag ko yun? Naniniwala ako sa'yo. Mag-isip ka mabuti. Bukod sa'yo, sino pa ang may access sa bag mo? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sige, matigas ang panga mo. Tingnan natin kung makakatawa ka pa bukas. Sa huli, malalaman ng lahat kung ano ka talaga. Tumahimik ka, Lin Xiao. May paliwanag ka pa ba? Sila yon. Sila ang may pakana. Huwag kang magsinungaling. Bakit kita ipapahama? Lin Xiao, may ebidensya ka ba? Wala. Lin Xiao, kung wala kang ebidensya na may nagpakana sa iyo, kailangan kong kanselahin ang pagkakasali mo. Huwag niyong kanselahin ang pagkakasali ni Lin Xiao. Kung basta-basta na lang makukansela, masisira ang buhay niya. Steroids, galing yon sa bag ni Lin Xiao. Wala siyang maayos na paliwanag. May dahilan kaming makinala na nanguna si Lin Xiao sa qualifiers. Dahil gumamit siya ng steroids. Siguradong sinaguting at ang dalawa pa. Kagabi, nakita ko silang tatlo sa lounge. Nandoon ang bag ko. Lin Xiao, hindi ka pa rin titigil. Gusto mo pa kaming siraan. Kung sinasabi mong kami ang may pakana. Nakita mo bang hinawakan namin ang bag mo? Bakit ka naman nasa lounge ng gabi na? Gusto rin naming mag-practice. Pero nakita ka namin. Nakakasama ng loob. Ayaw na naming mag-practice. Pwede ba? Kaming tatlo, pwede kaming magpatunay para sa isa't isa. Ikaw, may ebidensya ka ba? Ako. Isang rider ng delivery lang. Kung hindi dahil sa steroids. Paano siya nanguna? Magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw. Talagang wala na siyang hiya. Galing sa probinsya, walang modo. Gumawa ng masama, ayaw umamin. Siraan na lang ng iba ang alam. Hindi ako. Kalmahan mo. Lin Xiao, ang pagdating lamang ni Go Tingting sa lounge ay hindi sapat na patunay na sila ang may pakana. Base sa ebidensya, kailangan naming kanselahin muna ang pagkakasali mo. Ipaalam din namin sa industriya, sa loob ng 5 taon, hindi ka na makakasali sa anumang karera ng motorsiklo. Epektibo agad ang parusa. Tapos na ang pagpupulong. Salamat sa patas na hatol ng liga. Kung hindi, Akala ng iba, makakalusot sila. At Tingting, umalis na tayo. kailangan pa nating maghanda para sa mismong kompetisyon. Nanay, nanalo ako ng first place sa painting contest. Kailangan mo ring magsumikap, nanay. Babaeng ito, nakakahiya ang ginawa mo. Umuwi na tayo. Pagdating natin sa bahay, malalaman mo ang parusa mo. Ayaw kong umuwi. Nadiskwalipika ka na sa kompetisyon. Bakit ka pa nagtatagal dito? Sumama ka sa akin ngayon, hindi ka na makakalabas muli. Nakakahiya ka, napahiya ako sa'yo. Hindi ako gumamit ng doping. Kung hindi ka gumamit, bakit ka nadiskwalipika? Hindi dapat kita pinayagang lumabas. Wala ka namang kinita. Natuto ka pang gumamit ng droga. Hindi ako gumamit ng droga, may nagtangka sa akin.
Bakit kanila pag-initan? Bakit hindi iba? Mukhang totoo nga ang sinasabi sa internet. Nagsisinungaling ka na palagi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Huwag kang mananakit, halos nakalimutan ko. Ayaw mong umuwi dahil ba sa kabet mo ito? Kaya pala siya ang pinili mo noon. Meron pala kayong relasyon. Huwag kang maniwala sa mga kumakalat sa internet. Malinis ang relasyon namin ni Ling Xiao. Malinis? Bakit mo siya pinagtatanggalan? Asawa ko siya. Ako ang mag-uwi sa kanya. Wala kang pakialam. Hinaharang mo pa ako. Sasabihin ko sa'yo, ngayon ay alisin ko siya. Walang makakapigil sa akin. Ayaw kong umalis. Subukan mong saktan siya ulit. Asawa ko siya. Bakit ka nakikialang? Naawa ka ba? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Kung sasaktan mo siya, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Asawa ko siya. Ikaw ang kabit. Tignan natin kung sino ang huhulihin ng pulis. Umalis ka sa harap ko. Ngayon ay alisin ko siya. Nagloloko pa sa labas. Pag-uwi ko, pag-usapan natin ito. Hindi siya maalis. Ano ang sinabi mo? May kontrata si Ling Xiao sa FIDA, 4 na buwan. Kung aalis siya ng maaga, lalabas siya sa kontrata. Kaya mo bang bayaran ng penalty? Sigish, may kontrata ka. Magaling ka. Tandaan mo, asawa mo ako. Hindi ka makakatakas. Pag-uwi mo, malalaman mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito ang aming training area, umalis ang mga hindi kabilang. Huwag mo akong hilahin. Alis ako. Aray, nasaktan ka. Grabe ang asawa niya. Serves her right, isang probinsyana, nagpumilit pang lumabas. Ngayon, wala na ang lahat. Ting. Medyo sobra na ba ginawa natin? Ako siyang iwanan katawan niya para makaalis. Sa ginawa natin. Ayaw mismo ang pumutol sa kanyang daan palabas ng impyerno. Naawa ka sa kanya. Isang probinsyana lang siya. Anong kinalaman natin kung magbabago buhay niya? Hindi awa. Pero Ting. Kayang-kaya mo siyang talunin sa kakayahan mo. Nagkamali ka lang sa qualifying. Hindi na kailangan ng ganitong paan. Hadlang siya sa daan ko. Hindi sapat na matalo siya. Gusto ko siyang lubusang apakan para habang buhay niyang maalala. Ang kapalit ng paglaban sa akin. Yan ang buhay. Na para sa kanya. Wala naman tayong binago. Isang probinsyanang tulad niya. Swerte na siya. Nakasilip man lang sa bahagi ng buhay natin. Tama na. Wala na tayong kinalaman sa kanya. Mag-ensayo na tayo at maghanda para sa main race. Pero may anak pa siya. Pasensya na, Ling Xiao. Ginawa ko ang lahat sa organizing committee, pero Coach, salamat. Sobra na ang nagawa mo para sa akin. naniniwala akong inosente ka. Nakausap ko na ang manager. Kahit hindi makasali, pwede kang magtrabaho sa FIDA. Sa logistics o sa inspection, mas mabuti kaysa umuwi. Hindi pa payag si Sabok yang nanatili ako. Pati pamilya ko. Tinakot mo lang siya kanina. Pero hindi siya titigil. Asawa ko siya ayon sa batas. Hindi ako makatakas. Ayon sa batas, wala siyang karapatang pigilan ang kalayaan mo. Pwede kang magreklamo. Kahit manatili ako, nandyan pa si Xiao Bao. Para mapilit akong umuwi. Baka gawin ni Sabok yang ang kahit anong kalokohan. Ayusin ko trabaho mo, pwede kang lumipat dito. Pwede mo ring isama si Xiao Bao. Pati mga magulang ko, mahihiya sila at ipapauwi ako. Hindi ko mababago yun. Salamat coach, ipinakita mo sa akin. Kung ano ang buhay na puno ng pag-asa. Paalam na, coach. Sige, bilisan mo na. Ano pa tinitingnan mo? Hindi na darating yang kalaguyo mo. Sawa na siya sa iyo. Mula ngayon, dito ka lang sa bahay at maglingkod sa akin. Kalimutan mo na yung kompetisyon at team. Hindi para sa iyo yan. Sa huli, hindi pa rin nagbago. Ling Xiao, mula ngayon. Ikaw na ang opisyal na miyembro ng FIDA Racing Team. Sama-sama tayong gagawa ng bagong kasaysayan para sa FIDA. Ano to? Hindi naman galing sa kabit mo to? Ang kuripot naman. Kahit mamahaling regalo, wala man lang. Ayan. Sayo? Ikaw mismo, sakin ka ng galing. Ibalik mo. Coach Zhang, may ibibigay ako sa'yo. Ano yon? Kung hindi ko ibibigay ang recording na to, hindi malalaman ng kahit sino ang totoo. Bakit mo tinutulungan si Ling Xiao? Para sa akin, ang racing dati, simple lang. Ayokong magulo ang paborito kong larong to. Panalo, talo, malinaw dapat. Salamat sa ngalan ni Ling Xiao. Ipapasa ko na ito sa committee. Coach Zhang, pwede bang huwag mo muna ipasa? Anong ibig mong sabihin? Hindi ipapasa. Paano natin mapapatunayan inosente si Ling Xiao? Nandito rin ako sa recording. Pag-imbestigahan ng committee, pwedeng madiskalipika rin ako. Ako, may iba akong paraan para patunayang inosente siya. Anong paraan? May drug test bago ang pagkatapos ng race. Kung sample bago, i-check ulit pagkatapos. Basta i-test ang sample ni Lin Xiao. Mapapatunayang siniraan lang siya. Bukod sa drug test, pwedeng i-check din ang buhok ni Lin Xiao. Pwede ring patunayang inosente siya. Na, pupunta na ako sa committee. Huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong. Salamat, Coach Zhang. Maligayang pagdating sa Motorcycle League Finals. Sino kaya ang magiging kampiyon? Go Ting Ting, panalo.
Go Tingting, panalo. Tingting, tignan mo ang suporta. Para sa'yo lahat yan. Dahil na-disqualifika si Lin Xiao sa finals. Ikaw na lang ang bida. Tingting, salamat na lang sa katangahan ni Lin Xiao. Sumikat ang mga issue niya online. Dumami rin followers ko. Tingting, pag nanalo ka dito, tataas ang contract fee sa factory. At taas pa yon. Hindi lang ako mananalo. Sisirain ko pa record ko last year. Gamitin natin ang hype. Para maalala ng lahat, sino ang number 1 rider sa bansa. Tingting. Sa kondisyon mo ngayon, siguradong panalo ka. Ang kampiyon ngayong araw ay talagang si At Tingting. Muli nating silang pakinggan ng may mainit na palakpakan. Maligayang pagdating sa lahat ng mga rider. Ang orihinal na nanalo ng unang pwesto sa qualifying round, si Rider Lin Xiao, ay nagpasyang umatras sa kompetisyon. Ang iba pang mga kalahok, ayon sa inyong ranggo sa qualifying, ay aakyat ng isang pwesto pataas. Umatras ang tawag, maganda pakinggan. Eh hindi ba't nahuli lang siyang gumamit ng droga? Nabasa ko sa internet, yung pagiging una niya sa qualifying. Dahil this performance enhancing drugs. May nabalitaan pa ako. May kalabuan siya sa kanyang coach. Ang ganyang klaseng tao, hindi karapat dapat sumali sa liga. Narinig mo ba yan, Lin Xiao? Walang may gustong bumalik ka. Ang palarangang ito, akin lang. Sandali lang po mga manonood, may bagong balita kami. Si Lin Xiao ay magpapatuloy sa pambansang liga. Bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Sa pagbabalik ni Lin Xiao, Paano nakabalik tong probinsyanang to? Siguradong may ginawang panibagong kalokohan si Coach Zhang. Sa relasyon nilang dalawa, walang impossible. Ako ang nasa pwestong to, umalis ka. Mga kalahok, bumalik po kayo sa inyong original na starting position. Nakabalik ka pa. Kahit doping issue, naayos mo. Malalim nga talaga ang koneksyon mo kay Coach Zhang. Malinis ang konsensya ko, wala akong kailangang linisin. Anong silbi ng katigasan ng ulo mo? Kahit papayagan kang lumaban, alam na alam ng mga manonood kung anong klaseng tao ka talaga. Alam na alam ng mga manonood. Alam nilang tinalo kita sa qualifying. Alam nilang tao ka. Alam nilang kailangan gumamit ng mga maduming paraan para mapaalis ako at maging kampiyon. Gusto mo akong galitin? Kahit sabihin ko sa'yo, anong magagawa mo? Ako ang naglagay ng droga. Ako rin ang nagtatawag sa asawa mo. Gusto kitang gibahin. Isang kampiyon, kailangan pang magtanim ng ebidensya para manatili. Hindi ka ba nahihiya? Huwag kang maging tanga. Hindi lang puti at itim ang mundo. Ang maaalala ng tao, ang kampiyon. Hindi ka mananalo. Gaya ng qualifying. Matino at malinis kitang tatalunin muli. Ikaw. Mga manonood, magsisimula na ang pambansang liga ng motorsiklo. Nakahanda na ang mga rider. Sama-sama nating saksihan ang pinakamataas na labanan ng bilis at sigla. Lin Xiao, hindi ba kinansela ang paglahok niya sa internet? bakit siya nakabalik? Sino ang nakakaalam? May koneksyon siguro sa likod. Kaya naibalik siya. May nagbunyag, may kalabuan raw siya sa coach niya. Siguro yung coach ang nagpabalik sa kanya. Gutom na gutom talaga, kahit ano kakainin. Mga taong dumadaan sa backdoor. Hindi karapat dapat sa karera. Mag-withdraw ka. Withdraw. Withdraw, Lin Xiao. Withdraw. Withdraw. Withdraw, Lin Xiao. Lao Zhang, tingnan mo tong sitwasyon. Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag mo silang pansinin. Basta panalo si Lin Xiao sa sarili niya galing. Lahat ng chismis mawawala na. Pero sa ganitong sitwasyon, galing siya sa probinsya. Kaya niya tong pressure. Naniniwala ako kay Lin Xiao. Pagkatapos ng laban, magbabago ang pananaw ng lahat. Withdraw, Lin Xiao. Withdraw, Lin Xiao. Naririnig mo, walang nagkakagusto sa'yo dito. Dapat lang sabihin, makapal talaga ang mukha nitong probinsyana. Ganito na lang inaasar sa kanya. Parang ngalalang. Akala mo makakabalik at mananalo. Sa laban ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalayo ang agwat natin. Hintayin mo, pag nanalo si ating sa'yo. Haharapin mo ang galit ng mga manonood. Withdraw, Lin Xiao. Withdraw, Lin Xiao. Ako ang kampiyon nung nakaang taon, at ako pa rin ngayon. Gusto mong manalo. Sa panaginip na lang. Sinasabi ng lahat na hindi ako karapat-dapat dito. Mas naniniwala pa sila. Sa gawa-gawa kwento. Kesa sa ordinaryong tao na nagsikap. Para gawin ang hindi nila nagawa. Ngayon, gagamitin ko ang bilis ko para patigilin ang lahat. Lin Xiao, maniwala ka sa sarili mo. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Mananalo ka. Mga manonood, nagsimula na ang laban. Sa ngayon, nangunguna, sina Lin Xiao at Go Tingting. Ganito lang, maghintay ng pagkakataon para maka-overtake eh. Talagang si Go Tingting. Pagkatapos ng 3 kurba, Lumayo na ang agwat nila ni Lin Xiao. mahigpit na nagbabantay si Go Tingting sa inner line. Wala talagang pagkakataon si Lin Xiao para maka-overtake. Kaya mo yan, Lin Xiao. Huwag kang magmadali. Kapag natalo ka ngayon, yung usapin sa doping. Totoo na yon. Walang magmamalasakit sa'yo.
Talagang kampiyon si Go Ting Ting nung nakaraang taon. Yung si Lin Xiao, nakakasabay pa nung una. Pero pagkatapos ng ilang kurba, naiwan na. Talagang, kapag bumili si Ate Ting, may iwan lang siya sa alikabok. Isang probinsyana. Akala mo makakatalo kay Guting Ting. Nangangarap ka lang. Mga taong dumadaan sa backdoor. Dapat na umalis na agad sa track. Go Ting Ting. Hawak na hawak ni Go Ting Ting ang loob. Kung ganito lang, lalaki lang ang agwat. Kung hindi manalo si Lin Xiao, isipin ng lahat na sa qualifying. Gumamit siya ng droga. Wala na si Lin Xiao. Kasama na kaming lahat sa FEDA. Hindi siya matatalo. Pero ngayon, wala siyang pag-asa makahabol. Paano mananalo? Takot talaga si Go Ting Ting matalo. Sa laban na ito, kaya mula pa lang sa simula. Ang sakit ng FIDA ay si Xiao. Ang puro depensa, magkakamali rin yan. Kailangan lang natin maghintay. Nadulas ang gulong sa kurbada, bumagal ang takbo. Sinamantala ni Lin Xiao ang pagkakataon. Nahabol niya ang lamang at nakalampas pa. At nahawakan niya ang posisyon sa loob. Ganito lang, wag bibitaw. Wala nang harang si Go Ting Ting kay Lin Xiao. Patuloy pa rin siyang bumibilis, perpekto sa bawat kurbada. Isang ikot na lang ang natitira. May tutuloy kaya ni Lin Xiao ang himala sa qualifying? Ano to? Ang bilis niya. Ang laki ng itinaas kumpara kanina. Mukhang talagang mananalo si Lin Xiao. Huling ikot na, huwag bibitaw. Ano to? Talagang nalampasan ni Lin Xiao, si Go Ting Ting. Isang ikot na lang talaga. Hindi kaya talaga matcha-champion si Lin Xiao? Baka hindi totoo ang mga kumakalat online. Isa palang tunay na bihasa si Lin Xiao. Nauna si Lin Xiao sa 100 metrong square. Sprint na. Hindi ako matatalo ng isang delivery rider. Lin Xiao ang unang dumating. Champion. National Motorcycle League Champion, Lin Xiao. Bakit naman? Nanalo. Talagang tinalo niya si Lin Xiao. Mula nang makita kita, alam kong kaya mo. Ngayon, pinatunayan mo sa lahat ang sarili mo. Salamat, coach. Kung wala ka, wala ako rito sa track na to. Ikaw ang naniniwala sa akin, binigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag kang magpasalamat. Ginawa mo yan. Kaya mo talaga. Mga manunod, lumabas na ang final results. Tingnan natin sa screen. Total time ni Lin Xiao sa 5 laps, 7 minuto, 13 segundo, 87. Nakapagtala ng bagong record. Mukhang hindi totoo ang mga tsismis sa internet. Talagang may kakayahan siya para makasali sa kompetisyon na ito. Hindi lang nanalo, nakapagtala pa ng bagong record. Ganyan kalakas ang kakayahan niya. Malinaw na nahigitan pa niya si Guting Ting. Muli nating ipagbunyi ang pangalan ng kampiyon. Lin Xiao. Ang lahat ng ito ay dapat sa akin. Hindi. Siguradong gumamit siya ng droga sa pagkakataong ito. Kung hindi siya makakapagtala ng ganyang resulta. Ting Ting. Dahil sa isyu ng droga, kaya siya na-disqualify noon. Paano siya makakabalik sa paligsahan kung talagang gumamit siya ng droga? Bakit niya ako tinalo? Bakit siya nakapagtala ng bagong record? Isang delivery rider, wala pang 2 buwang pagsasanay. Tinalo ako. Nakapagtala pa ng bagong track record. Naniniwala ka ba? Si Ting Ting, 10 taong nag-end sa'yo. Siya, wala pang 2 buwan, nakapagtala na ng record. May katiwalian dito. Coach Zhang. Para sa kanya, kahit ipinangako ang bahay, magtago at gumamit ng droga, hindi naman mahirap gawin yan. Halika, Ting Ting. Pumunta tayo sa komite para areklamo si Lin Xiao. Ikaw. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kanina pa, palagi kang nagtatanggol kay Lin Xiao. Kaninong panig ka ba talaga? Nasa panig ako ng katotohanan. Muli nating batiin si Lin Xiao ng FEDA Racing Team. Ang kampiyon ng National Motorcycle League. Kasabay nito, nakapagtala ng bagong track record. Sa kanyang unang pagkakataon sa profesional na liga, gumawa siya ng kasaysayan. Magrereklamo ako. Go Ting Ting, tapos na ang kompetisyon. Ano pa ang gusto mong gawin? Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa siya. Tingnan ninyo. Ito ang ating kampiyon a coach. May kalabuan. Na-disqualify, nakabalik pa sa kompetisyon. Go Ting Ting. Ano ba mo? Coach at racer lang ang relasyon namin. Nagmamalinis ka. Ipaliwanag mo nga. Paano nakabalik sa kompetisyon ang isang taong na-disqualify? Kung hindi ika ang tumulong sa kanya sa likod. Ang relasyon ninyong dalawa, akala mo hindi nakikita ng lahat. Sabihin ninyo, karapat-dapat ba ang ganyang kampiyon? Karapat-dapat ba ang ganyang coach? Nakabalik si Lin Xiao dahil napatunayan na niya sa komite ang kanyang kalinisan. At napatunayan na ang doping noon ay isang sabwatan para siraan siya. Aba, may matibay na ebidensya na baliktad pa ninyo ang katotohanan. Guting Ting, kung magpapatuloy kang magkalat ng maling sismis. Ano?
Isang probinsyano ka lang, gusto mo pa akong pagbantaan? Kasalukuyang award ceremony si Go Tingting. Alam kong hindi ka makapaniwala sa pagkatalo, pero ganyan talaga ang sports. Kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na muna. Meron ako. I-report ko si Lin Xiao. Gumamit siya ng doping. Hindi ba't dahil sa doping siya nag-withdraw noon? Akala ko nalaman na niya ang katotohanan, pero gumamit pa rin siya. Sabi, taon-taon kang masuspend kapag gumamit ng doping. Ang tapang niya, isang delivery rider lang. Akatraining pa lang, record na ang nabasag. Pakiramdam ko, tama siguro si Go Tingting. Isang beses na nga, gusto mo kang gawa ng kasinungalingan. May record ka na nga. Ilang taon na akong nagte-training. Nakakuha ng maraming championship. Tapos, matatalo ako sa isang delivery rider. Doping lang ang dahilan. Ano pa ba? Lahat kami, professional riders. Mula bata pa lang nagte-training. Paano kaming lahat matatalo sa'yo? Isang delivery rider na biglang sumali. Nanalo ako dahil sa galing ko. Kung sinasabi mo gumamit ako ng doping, ano ang ebidensya mo? Wala akong ebidensya. Pero siguradong gumamit ka ng doping. Go Tingting, bago magsimula ang kompetisyon, lahat ay sumailalim sa doping test. Kung hindi ka naniniwala, hingin mo ang report sa committee. Huwag kang magalat ng walang basihang chismis dito. Go Tingting. Parehong qualifying at main race, lahat ng test reports. Pwede mong tingnan. Tapat akong nanalo sa'yo. Malinis at saka, nakalimutan mo na yata ang pustahan natin. Hindi ako natalo sa'yo dahil ikaw, wala kang karapatang sumali sa kompetisyon. Ikaw ang dapat mag-resign ng permanente sa racing. Wala siyang karapatang sumali, dapat invalid ang resulta niya. Parang hindi matanggap ni Go Tingting ang pagkatalo. Champion na nga, record pa ang nabasag. Sasabihin pa niyang walang karapatan, ilang taon na. Si Go Tingting ang champion. Ngayon, isang delivery rider ang nanalo. At nabasag pa ang record niya. Siyempre, kailangan niya ng dahilan para hindi makahiya. Mas nakakahiya ang mag-away ng walang basehan pagkatapos matalo. Go Tingting, kung patuloy kang mag-akusa ng ibang manlalaro ng walang ebidensya, kailangan naming i-cancel ang resulta mo at paalisin ka. Nakita namin kaming mga riders. Nakakita ng doping sa bag ni Lin Xiao. Kaya na-cancel ang karapatan niyang sumali. Siya ang dapat palayasin, nakita namin lahat. Wala siyang karapatang sumali. Dapat kanselahin ang kanyang resulta. Si Ate Tingting ang tunay na champion. Kayong naglagay ng droga para isangkot ako. Huwag kang magsinungaling. Patunay mo nga na kami ang nagplant ng ebidensya. Aminado ka na bago pa mag-start ang karera. Anong sinabi ko? Patunay mo. Ikaw ang may video. Ang pagkatuklas ng droga sa iyo na nakaimbak sa committee. Gusto mo bang ipalabas sa lahat? Linis na si Lin Xiao sa doping issue. Ayon sa committee, wala siyang ginamit na bawal. Sa qualifier man o sa main race. Pero nakuha sa bag niya ang droga. Atleta pero nagkatago ng droga. Hindi siya karapat-dapat dito. Sa bag niya nakita. Pero ikaw ang may alam kung sino naglagay. Mag-ingat ka, huwag mo nang ituloy. Ano, nananakot ka? Coach ka. Pero pinoprotektahan mo siya dahil sa feelings. Hindi ka karapat-dapat maging coach. Tama si Ate Tingting. Solid ang ebidensya sa doping. Pero nakabalik pa rin si Lin Xiao. Kahit na, may nakitang droga kay Lin Xiao. Hindi naman niya ginamit. Ang resulta niya ay galing sa tunay na pagmamaneho. Nagtatago siya ng droga, ibig sabihin gagamitin. Kahit ngayon hindi. Sino ang may alam sa susunod? Mali ang mindset niya. Dapat malinis ang isang racer. Hindi ka dapat maging champion ang may masamang bala. Dapat siyang diskwalipika. Ang pagtatago ng droga ay pareho lang sa paggamit. Parehong mali. Lin Xiao, basta naniniwala silang madumi ka. Hindi ka na makakabangon. Ikaw ang naglagay ng droga. Tapos ginamit mo pa para isangkot ako. Palagi mo akong sinisisi. Patunay mo nga. Kung wala kang ebidensya, huwag kang masinungaling. Go Tingting, magaling kang racer. Huwag mong sirain ang sarili mo. Ito na ang huling babala ko. Tapusin na natin ito. Tuloy na natin ang awarding. Isa ng babato, isa na nanakot. Magkasabwat kayong dalawa. Ikaw, pinasali mo siya. Sa karera, siya, nagtatago ng droga. Parehong madumi. Isang silang coach at isang delivery boy. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Tingting G. Sa totoo lang, mas magaling talaga sila. May talo, may panalo sa kompetisyon. Mag-ensayo na lang tayo. Sa susunod, alamin natin si Xiao. Anong ginagawa mo? Ereho tayong team. Baliw ka ba? Tinutulungan mo pa tong probinsyano. Champion si Lin Xiao sa qualifying as a race. At sunod-sunod pa siyang nag-break ng record. Hindi natin talaga kaya si Lin Xiao ngayon. Go Tingting. Nung una kong narinig ang kwento mo, akala ko, karapat-dapat kang kalaban. Pero ngayon, mali pala ako. Ang isip mo, hindi sa pagpapabuti ng skills mo, kundi sa mga kalokohang ito. Sa ganito, hindi mo ako kailanman matatalo. Sino ka ba? Sarili mo nga, hindi mo maayos. Nagmamagaling ka pa. Nung nananalo ako ng karera, nag-deliver ka pa lang ng kakain. Isang National League. Pinapayagan ang isang nagtatago ng droga. Kung hindi ninyo babawiin ang resulta niya ngayon, ibigay ninyo ang championship sa akin. O ikuha ko ito ng lahat ng media. Ibalik ang championship ni Tingting G. Go Tingting, talagang wala ka ng pag-asa. Ano? Itatakip mo pa rin si Lin Xiao. Go Tingting, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang tumanggi. Anong ibig mong sabihin? Ito ang ebidensya ng paninirang ginawa mo kay Lin Xiao. Sige, ilagay mo yan sa bag niya. Babalik na siya. Paano mo nakuha yan? Peking yan. Alam mo ang totoo. Gusto mo pang ipatuloy? Ikaw yon, hindi ako. Tingting G.
Paano ako magtataksil sa'yo? Ikaw yon. Ako yon. Mabait ako sa'yo palagi. Tapos taksilan mo ako. Baliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Dapat malinis ang karera. Manalo sa track, hindi sa likod. Hindi sa mga panlilin lang. Nanalo si Lin Xiao. Dahil magaling siya. Ayoko nang magkamali pa. Sino ka ba? Para magsermon sa akin. Guards, dalhin niyo siya. Lin Xiao, dahil sa'yo, sinira mo ako. Hindi kita palalampasin. Patuloy ang awarding ceremony. Muli, binabati natin ang Si Lin Xiao ng FEIDA Racing Team sa pagwawagi ng kampyonato sa Pambansang Motorcycle League. Ang kampyonato ay may 2 milyong piso na premyo. ito ay gantimpala sa mga matatapang. Ibigay natin ang pinakamainit na palakpakan para sa kanya. Xiao Bao, nanalo si Mommy. Nanalo si Mommy. Kampiyon si Lin Xiao. Si Lin Xiao, dahil sa pagdating niya, kinuha niya ang lahat ng dapat sa akin. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Ting-ting, huwag na. Kampiyon na si Lin Xiao sa ligi. Hindi, kung hindi siya magkapakabuti sa akin, hindi rin siya dapat maging maayos. Ting-ting. Ito na ang lahat ng pera natin. Kinuhan ko pa ang pensyon ni Papa. Kung malaman nila, ibabalik nila ito sa'yo. Walang pain, walang huli. Kailangan kong bayaran niya ang halaga. May 300,000 dito. Dalhin mo lang si Lin Xiao pabalik at gawin mo siyang hindi na makakasali sa mga karera ng motorsiklo. Bibigyan pa kita ng 300,000. Huwag kang mag-alala, siguradong ibabalik ko siya. At hindi na siya makakalabas pa. Lin Xiao, akala mo ba nakaligas ka na dahil kampiyon ka? Mas mataas ka, mas masakit ang pagbagsak mo. Lin Xiao, naglakas loob ka pang magrenta ng bahay ng palihim. Sa labas, nang hindi ko alam. Matigas na ang pakpak mo, ha? Xiao Bao, mula ngayon. Ito na ang bagong bahay natin. Xiao Bao, hindi na tayo babalik. Momay, pwede na ba akong pumasok sa eskwela? Katulad ng ibang mga bata? Siyempre naman. Hindi pa tapos ayusin, medyo magulo. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Salamat coach, salamat manager. Kung wala kayo, ngayon, Huwag na, ikaw ang nanalo ng kampyonato. Dahil sa sarili mong pagpupursige. Binigyan na namin ng pagkakataon. Ngayong pumunta kami, may 2 mabuting balita na sasabihin sa'yo. Yehey, mabuting balita. Anong mabuting balita? Dahil nanalo ka ng kampyonato, ganap na naging sikat ang pangalan ng FIDA motor natin. Ang mga order sa pabrika. Ay tumaas ng ilang bises. Ganap na nalutas ang krisis ng FEIDA. Sa ngalan ng lahat ng empleyado, maraming salamat. Ngayon, buong puso kong inaanyayahan si Ginang Lin Xiao. Na maging official endorser ng FEIDA Motor. ako. Pwede ba talaga ako? National champion ka. Kung hindi ka, sino pa ang pwede? May isa pang magandang balita, ang World Road Motorcycle Cup, ang Flame Cup. Sa susunod na buwan gaganapin sa FIDA, ikaw ang magrepresenta sa national team. Maghanda ka ng mabuti para sa karangalan ng bansa. Ang saya-saya pala dito. Bagong bahay, hindi mo man lang sinabi sa akin. Bakit ka nandito? Asawa mo ako. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Tapos na ba ang kompetisyon? Uwi na tayo. Zhao Guoqiang, pag-usapan natin ng maayos. Asawa ko ang kausap ko. Wala kang pakialam. Huwag kang makialam dito. Hindi ako uwi sa'yo. Sasali pa ako sa World Motorcycle Championship. Flame Cup. Nanalo lang ng isang kompetisyon. Akala mo kung sino ka na? Sasali ka pa sa World League. Gusto mo bang mapahiya sa buong mundo? Tigilan mo na, sumama ka na sa akin. Kalimutan mo na yan. Hindi na ako babalik sa'yo. Kung hindi ka uwi, paano yung 300,000 ko? Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Ayaw mong umuwi? Segj AMEA. Kukunin ko na lang si Xiao Bao. Bitawan mo. Bitawan mo nga. Dapat lang na umuwi ang asawa ko sa akin. Ayaw niya sumama sa'yo. Kung hindi mo siya bibitawan, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Tumawag ka. Asawa niya ako. Anong magagawa ng mga pulis kung dumating sila? Xiao Guoqiang, kalimutan mo na yan. Hindi na ako babalik sa'yo. Maghihiwalay na tayo. Hiwalay? Panaginip lang yan. Hindi ako papayag. Habang buhay, hindi ka makakahiwalay sa akin. Bakit hindi ka papayag? Ilang beses mo na akong sinaktan? Sinaktan mo ako kapag lasing ka. Sinaktan mo ako kapag natalo ka sa sugal. Sinaktan mo ako kapag sama mo. Asawa mo ako. Anong problema kung saktan kita? Hindi lang nananakit, nagsusugal ka pa at umiinom ng sobra. Nung umiiyak si Xiao Bao sa gutom. Nasa ka. Ako, pero bang nakikinuha sa akin. Landiran. Ako, umiinom ng sapat. Tama na ba yan? Hindi pa. 6 na taon, tiniis ko yan. 6 na taon, sinaktan at binuram ako. Ginawa mo akong kalila, pero wala akong sinabi. Dahil kay Xiao Bao. Pero ngayon, iba na. Kaya ko na alagaan si Xiao Bao ng mag-isa. Dahil hindi ang ganun yun. Isang araw, ayaw ko nang bumalik. Kaya maghiwalay na tayo. Ayaw ko nang maghintay kahit isang araw pa. Papahiwalayin kita. Subukan mong hawakan siya ulit.
Halika kayong lahat, tingnan niyo ito. Ito ang asawa ko, si Lin Xiao, national champion. Ngayon, nagkakalabuan na sa kanyang coach. Hindi mo pa rin ako pinapakita sa anak ko. Tingnan niyo kung tama ba ito. Pagkatapos manalo ng championship ng asawa ko, iniwan na niya ako, tumakbo na sa ibang lalaki. Hindi rin ako pinapakita sa anak. May hustisya pa ba dito? Eh, pag mo. Bakit? Kinakabahan ka? Nung tinutulugan mo ang asawa ko. Bakit hindi ka kinabahan? Hindi totoo yan, huwag kang magkalat ng chismis. Nanunok na ang coach ng national champion. Sao Yang, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Pera ang gusto ko. 2 milyon, walang kulang. Kung hindi mo ibibigay, ipopost ko itong video sa internet. Pa, bukas trending ka na. Sao Yang, gusto mo ako takutin? Malinis ang konsensya ko, hindi ako natatakot sa paninirang puri mo. Kung ayaw mong maghiwalay tayo, sa korte na lang tayo magkita. Lahat ng ebidensya ng pananakit mo sa akin na itago ko. Tingnan natin kung kanino maniniwala ang hukom. Halika kayo, magsasapakan na sila. Yung kabit, sasapak ng tunay na asawa, sapakin ka, karapat dapat ka. Hindi lang sila, ako rin gusto kitang sapakin. Kung ako si Lin Xiao, matagal na kitang hiniwalayan. May mukha ka pang lumapit, Lin Xiao maghintay ka. Hindi pa ito tapos. Nanay, ano ang nangyari? Manager, coach, salamat po. Okay lang yan, mag-focus ka sa paghahanda para sa laban. Ako nang bahala sa ibang bagay. Ang buong FIDA Motorcycle Factory, suporta mo kami. Itang ina, lumaki na ang mga pakpak, nakapanghiwalay pa. Papatayin kita. Zhao Guqiang, nakakainom ka pa. Bakit nagsasanay pa rin si Lin Xiao? Pumunta ako, ayaw umuwi, anong magagawa ko? Ibalik mo ang pera ko, 300K. Kumuha ka ng pera, hindi mo ginawa ang trabaho. Akala mo tanga ako. Pagpasok sa akin ng pera, akin na yun, at yung natitirang 300K. Ibigay mo rin agad sa akin. Zhao Guqiang, Oras na para bayaran ang utang. Bigyan mo pa ako ng ilang araw, 3 linggo mo nang pinapatagal. kung hindi ka magbabayar ngayon, bubutasan ko ang hita mo. May pera silang dalawa. May utang pa sila sa akin na 300K. Kung gusto mo kunin mo lahat. Kinakabahan, normal lang yan, normal ang kabahan. Lahat ng unang sumali sa world competition, kinabahan. Coach, hindi ba ako dapat pumunta sa FIDA? Baka mapahiya ko ang bansa, yung mga kalaban. Lumaki sa reset track, samantalang ako, nagsasanay pa lang. Wala pang kalahating taon. Sumakay ka sa iyong sirang delivery bike. Nakakuha ng 1 minuto, 52 segundo at 37. Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Sabi mo, yan ang limitasyon ng motor. Hindi na kakayahan ko. Tapos pinaayos mo ang motor. Nakakuha ng 1 minuto, 51 segundo at 37. Ang record ni Goting. Sa mismong karera, 1 minuto, 49 segundo at 20 ang nakuha mo. Natalo mo ulit ang sarili mong record. Sa bawat pagkakataon, akala mo hindi mo kaya. Sa paglalakbay mo, alin ba ang madali? Sinaktan ka ni Zhao Guqiang. Inagrabyado ka ni Goting. Tinanggalan ka ng karapatan ng komite at uno ng batikos ang internet. Kailan ka ba sumuko? Gusto mo lang ilayo si Xiao Bao sa pamilyang yun. Ano ba ang iniisip mo ngayon? Ngayon, natatakot akong matalo. Natatakot akong mabigo ka. Mabigo ang manager ng pabrika. Natatakot akong mapahiya ang ating bansa. Lin Xiao, hindi mo kailangang mag-alala para sa sinuman. Para lang sa sarili mo. Nakarating ka sa ngayon dahil sa iyo, hindi sa iba. Ang iyong kasanayan, ang iyong bilis sa karerahan. Ang iyong determinasyon, yan ang tunay na ikaw. Walang makakapagkarera para sa iyo at walang makakatakot para sa iyo. Sige na, ipakita mo sa buong mundo. Gaano kabilis ang bilis ng ating bansa? Lin Xiao, para sa karera ka ipinanganak. Kaya mo yan, ipaalala mo ang pangalan mo sa buong mundo. Mga manonood, ang kumakatawan sa ating bansa ay si kampiyon ng pambansang liga ng motorsiklo at nagtala ng bagong record sa karerahan, si Lin Xiao. Ito ang unang pagkakataon niyang sumali sa pandaigdigang kompetisyon at unang pagkakataon niyang kumatawan sa pambansang koponan. Sana'y makamit ni Lin Xiao ang mas magandang resulta. Lin Xiao, dapat ako ang may pagkakataong to. Nanalo ka sa pambansang liga dahil swerte ka lang sa pandaigdigang karerahan. Mapapahiya ka lang. Ang yabang mo, akala mo magaling ka na. Tiyak na matatalo yan, mawawala ng kahit ano. Lin Xiao, kaya mo yan. Nanay, kaya mo yan. Lin Xiao, kaya mo yan. Ikaw ang karangalan ng FIDA, Lin Xiao. Lin Xiao, walang dapat ikatakot, kaya mo yan. Nagsimula na ang karera, nasa pangunahing posisyon. Ang ating manlalaro na si Lin Xiao. Sa unang ikuan pa lang, ipinakita na niya ang kahangahangang kontrol sa motorsiklo. Napakaganda ng diskarte ni Lin Xiao sa pagliko. Talagang perpekto. Dinagdagan niya na ang agwat niya sa pumapangalawa.
Isa na namang perpektong pagliko. Lalong bumibilis ang bilis ni Lin Xiao. Binabago na niya ang sarili niyang record ng bilis bawat lap. Nangunguna si Lin Xiao at dinagdagan pa niya ang kanyang kalamangan. Huling lap na, nananatili pa ring nangunguna si Lin Xiao. Mahigpit na humahabol ang pumapangalawa, pero hindi niya mapaliit ang distansya. Papasok na si Lin Xiao sa liko. Pinanatili niya ang loob na linya. Ang katawan ng motorsiklo ay napakatatag, paang nakapako na sa karerahan. Huling 100 metro na, nananatili pa ring nangunguna si Lin Xiao. Dumadaan na siya sa finish line. Ang atleta ng ating bansa na si Lin Xiao, nakuha niya ang Flame Cup. Kampiyon ng World Road Motorcycle Race. Tayo ang kampiyon. Nanalo. Nanalo tayo. Si Ling Xiao ang kampiyon. Apat na buwan na ang nakalipas, si Lin Xiao, isang simpleng delivery rider lamang, walang naniniwala. Makakarating siya sa pandaigdigang kompetisyon. Pero hindi lamang niya nagawa, nakuha pa niya ang kampiyonato. Bigyan natin ulit ng malakas na palakpakan ang kampiyon ng pambansang liga. Ang kampiyon ng Flame Cup na si Lin Xiao. Ang panahon na para kay Lin Xiao ay nagsimula na ngayon. Akala ko noon, ganito na lang ang buhay ko, palaging nabubugbog. Tinitiis na ng lahat. Pero ang buhay, hindi para tanggapin mo na lang ang kapalaran. Ito ay para mo. Kung hindi ka susuko, hindi ka rin madating. Sa daan ito, marami akong nabagsak, marami akong naiyak. Pero tuwing nababagsak ako, sinasabi ko umira, para kay Xiaobao, at para na rin sa sarili ko. Ngayon, nandito na ako sa wakas. Hindi ito swerte, hindi ito regalo sa iba. Ito ay resulta ng bawat lahat na tinakbo ko, gamit ang sarili kong pagsisikap. Kung ikaw din, pakiramdam mo na pinipigilan ka na ng buhay at halos hindi ka makahinga. Ang buhay mo, ikaw lang ang magdedesisyon nito. Xiaobao, nagawa ni Mommy. Sa pagkakataong ito, si Mommy ang pinakamabilis.